Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media ang matinding gitgitin nga sa loob mismo ng Senado na tila lumabas nga raw di umano ang leakage ng kanilang pinag-usapan. Dito nga natin makikita na binanatan nga ni Attorney Claire Castro ang mga walang bayag na talagang puro na lang sila salita at hindi naman talaga nila prinoprotektahan si Vice President Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na bakit pa sila nagmi-meeting ng pasekreto na tila may balak sila na kakaiba. Dito natin makikita mga kaibigan na sabi nga ni Attorney Claire Castro na kung meron kayong talagang gusto at talagang protektahan si VP Sara Duterte, bakit kailangan ninyong itago ang inyong pangalan tungkol sa confidential fund? Dito nga natin makikita mga kaibigan na marami pa ring senador na gustong ibalik ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ang nakakalungkot lang ay talagang parang nawawalan nga sila ng tapang dahil hindi nga sila fiansa na mananalo sila. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang napakalakas ng mga kalaban ng mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan. Dahil kung titignan natin ay talagang nagtatakipan nga ang mga ito at talagang hindi na sila maintindihan at hindi na pinagkakatiwalaan ngayon sa loob mismo ng Senado dahil mismo sa kanilang ginagawa. Dito natin makikita si Jinggoy Estrada, Bato de la Rosa, Zubiri at Chis Escudero na talagang mayroon nga silang tinatago na kailangan malapan ng taong bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Tuta nung nag-leak sa executive session nila sa Senado, may balita na po ba kung sino ang nag-leak? Our distinguished colleague from San Juan, former Senate President Pro Temp, Senator Jinggoy Estrada, is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, yesterday we had an all senators caucus and we discussed lengthily the budget of the Republic of the Philippines. And just before we entered this august chamber, much to my dismay and much to our dismay, there was a news report that identified 8 or 9 senators, and there were names on that list, 8 or 9 senators who wanted to restore the confidential and intelligence fund of the Vice President and the Department of Education. And I wish to tell the people of the Philippines that there was no votation that happened yesterday with regard to the intelligence fund of the Vice President and the Department of Education. In fact, we had an executive session, and I do not know who of our colleagues who scooped or leaked our conversation to this media outlet. I have been a senator here for more than 10 years, and this is the first time that I encountered a scoop or a leakage. I do not know. I do not want to name names. This is a violation of our rules, and the majority floor leader will expound it later. Mr. President, we discussed lengthily for almost 2 hours the schedule, etc., of the budget of the Republic of the Philippines. We never touched or we never voted with regard to all the intelligence fund or confidential fund. In fact, we agreed unanimously to remove all the confidential and intelligence fund, not only that of the office of the Vice President, including not only that
of the Department of Education, but all security or civilian agencies na merong confidential and intelligence fund. Mr. President, nawala. I will just read. Sino mga pangalan? Ilalabas pa ba yun? Diba? Oo. Kahihiyan nila yun. Oo. And ito lang sa akin mga kayubi, habang ina-analyze ko siya, alam mo, kung nag-leak yun, di ba dapat na, although syempre sabi nga natin, mali. Yung executive session, kung ano yung resulta nito na nag-leak, mali. Kasi yun yung ano nila rules nila, di ba? Dapat walang lalabas. At sabi nga Senator Jinggoy Estrada, yung pag-leak daw na yun, ng mga pangyayari sa executive session, it puts their names in bad light. Ibig sabihin, ayaw niyang lumabas ito. Hindi dahil lamang sa polisiya o sa rules na hindi dapat mabunyag ang mga nangyayari sa executive session. Pero mas nag-aalala siya na magkaroon ng negative impact na lumabas yung mga pangalan ng mga senador na sumasang-ayon na ibalik ang confidential funds ng OVP. Isa-isahin nila dyan, sino? Kasi ang maglilik niyan, partner, ang maglilik niyan, hindi kakampi ng confi funds. Okay. Diba? Hindi kakampi ng kumakampi sa confi funds. O baka naman sadyang chismoso lang ang nag-leak nito. So, sino-sino ba ang masasabing chismoso sa Senado? Ang purpose na nag-leak niyan, ipakita sa tao kung sino ang gusto pang magbigay ng confi funds kay VP Sara. Yun na. Ito, yung naglabas niyan, gustong ilagay itong mga ito na senador in a bad light. Pero ito naman tanong ko, partner. Kung totoo naman na kayo ay maka-confi funds para kay VP Sara, you have to be proud. Of course. Hindi nyo kailangan magalit. Bakit? Kasi alam nyo na dapat to bigay. Oo. Huwag kayong, di ba? Huwag kayong magdepende kung ano sasabihin ng tao. Kasi nangyayari, partner, ayaw nilang i-leak, ayaw nilang sabihin na ito yung gusto namin. Kasi baka sila makondena ng taong ayaw sa confi funds. First on the list, Senator Robin Padilla, Christopher Bongo, Ramon Bong Revilla Jr., Ronald Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Lito Lapid, Francis Tolentino, and Cynthia Villar. They are putting us in a bad light, and I condemn this. Hindi, the damage has been done. Lumabas na yung balita niya, nasira na kung sinong dapat masira, but I don't care kung masira ang reputasyon ko. Diba? Dapat matapang kayo. Diba? Dapat may BALLS kayo. Diba? Kasi yun yung gusto nyo, di ilaban nyo. Kung kaya nyo ilaban, di i-push nyo. Correct. Tama, Diba? attorney. Bakit bigla kayo matatakot? Hindi naman yan na naging resulta. Ay, teka lang. Diba? Una, ang tanong ko, gusto nyo ba ng confi funds? Dahil sa politika lang? Tapos hindi nyo naman pala ma-justify? Oo. Kung hindi nyo ma-justify, di wag kayong sumang-ayon. Tama. Kung mag-justify nyo yung confi funds ng OVP, di go. Correct. Bakit nyo naman ikakahiya? Tapos bigla nyo babawiin? Ay, hindi tama yan. They said that the account is not accurate and that is not what transpired in executive session. I hope, Senator Jingo, you and I will not be sanctioned for saying part of what happened, as you said, it was the unanimous consensus of the members of the Senate in executive session. So this is not the facts contained in the article, Mr. President, Your Honor, is not a leak. Chismis yun. Dito, sinasabi ni Senator Chis Escudero na wala naman daw talagang nag-leak. Kung ano man ang naibalita, chismis lang yun. Kung totoong chismis ito,
at wala itong katotohanan kung anuman ang naibalita, bakit nag-aalboruto si Senator Jinggoy Estrada? So there is no leak to speak of really with respect to what truly transpired in the executive session. An attempt perhaps to create a story about it. Senator Chis Escudero, nagsasabi ka ba niya ng totoo? O pinapalabnaw mo lang yung nangyaring pagbubunyag sa mga naganap sa executive session? But I confirm the statement of the good Senate President and the Senator Jinggoy that it was the unanimous position of the House, what Senator Angara will be sponsoring today and the other vice chairpersons. That was the unanimous position of the Senate and all the members of the Senate. Pero Senator Chis, pakinggan mo kung ano sasabihin ni Senator Coco Pimentel patungkol sa mga napag-usapan sa executive session. Binanggit niya at pinatotohanan pa ang kanyang mga sinabi at kulang pa nga daw ang na-report. Paano ba yan? Senador kayo, leader kayo, kung ano yung pinaninindigan nyo, ituloy nyo. Correct. Kahit ano sabihin pa ng tao, Ituloy nyo yun. ituloy nyo yan. Oo. Diba? Ayaw nyo mabash ng tao, gusto nyo lagi, good fit ang mga itsura nyo. Pero behind our back, iba ginagawa nyo. Oo. Diba? Yun lang. Oo. Sa Spaceman, ayan. Marvin, good evening, bro. Sabi Marvin Ramos, Tal Attack, ayan. Angela Gonzaga, good evening, Attorney Claire and Miss Jen. Si Datoron, tinitira na naman si VP Sara. Diba? Ito na nga, diba? Sabi ko nga, partner. Kung pakiramdam nila, diba? Ang OVP, kailangan ng, buti nga, di na nga kinuha siguro nga, ayaw na makiano ni VP Sara, kaya sige na, hayaan na, gano'n na lang eh. Pero diba, kung kaya nyo nga ilaban, diba, huwag nyo ikahiya. Diba, Datoron? Huwag nyo ikahiya. Di ba parang ikinahihiya nila eh. Tapos mag-executive session pa kayo, ilabas nyo. Ano yung tama? Ano yung mali? Oo. Harapin nyo bakit kayo nagtatago? Correct. Yung mga ideas nyo, yung mga nasa puso nyo, tinatago nyo behind executive session. That's wrong. That's wrong. Sabi ni Mark Joseph Gabriel, Attorney, may penalty po ba ang mga senator na nag-on the contempt? The call of Senator Jinggoy Estrada that yung source nitong news na ito, if it is a politiscope, he has to be called before a hearing para malaman natin kung sinong source niya. At kung hindi siya magsabi ng totoo, I will be the first one to move for the citing in contempt of that media personnel, Mr. President. Ikulong natin yan kung ayaw magsabi ng totoo. Mr. President, this is not a laughing matter. This is serious. Filipino people are watching us right now. Sabihin nila, ganyan na pala Senado ngayon, hindi ba pagkatiwalaan? Sila lang nag-uusap. Ito na naman si Senator Bato de la Rosa, ang mahilig magpa-contempt. Sa bawat issue, hindi niya nagugustuhan yung mga hindi pagsagot-sagot sa mga katanungan nila. Only contempt ang naibibigay. So ito na naman, may panakot na naman siya ng contempt. Siyempre, ano ba ibig sabihin kapag ikaw ay na-cite in contempt? Di kulong sa baba. Para lang mapilitan kang magsalita. Pero nakalimutan niya ba na kapag ka media, meron niyang privilege. Yung sinasabi nating confidentiality. So, hindi sila pwedeng puwersahin na pangalanan ang kanilang mga sources ng kanilang mga nire-report. So, kahit kayo ay may power bilang senador na mag-cite in contempt, sinabihan na kayo na ang inyong power of contempt ay limitado. So, wag abuso. Actually, dapat ang i-call dito, si Senate President. Zubiri. Alam mo, dapat siya yung matapang dito. Dapat siya na mag-call. I-call out niya. Okay. Tandaan mo, partner, actually, kinall out niya na sa ingay na senador eh. Oo. Pero parang walang nangyari, hanggang dun lang. Matuto ka na magalit, Senate President, Subiri. Magpakalalaki ka na dyan. Wala eh. Sabi ni Explore,
disagreement regarding sa CF, bakit ninyo, agree, kung meron disagreement regarding dun sa CF, bakit nyo ikahihiya kung ikahihiya yung boto nyo? Public interest yan, taxpayers money yan, and so may karapatan lang malaman ng publiko yan. Diba? Saka kung malik man, halimbawa man nalik, tas alam mo, tama, ang prinsipyo mo, bakit mo nga itatago tapos magagalit ka? Magagalit ka kasi nalik? Be proud. Diba? Yes. Disappointed nga ako sa report kasi nasabi doon na against ako sa restoration ng CF ng Office of the Vice President. Tama yun, pero kulang. Kasi kahapon ako sinasabi ko tanggalin din ang intelligence fund ng Office of the President. So kulang yung report, ipakidagdag sa report. Kasi the Office of the President is a civilian office, not an armed agency, and not a uniformed agency. So kulang po, pakidagdag na lang. You're not violating the rules because you're divulging your own position. Saka yung sinasabing chismis ni Senator Escudero, pinabubulaan na naman ni Senator Coco Pimentel na nagsabi pa nga na kulang ang nailagay sa report dahil meron pa siyang binanggit patungkol sa confidential funds ng Office of the President na siyang inaayawan niya rin. Kaya sinabi niya pa doon sa nag-report na idagdag yon sa report para lumabas kung ano talaga yung nasa sa loob niya. Okay. So yan ang ating sabi ni Ian James na parod ko sa balita kanina, meron daw usapan. Okay. Okay, playing safe daw si Subiri. Ayan, sabi. Naku, play safe ba yun? Play safe ba yung ginagawa niya? Parang hindi siya leader doon. Dapat siya yung mas matapang. Oo. Hindi ko alam kung siguro nandiyan si Senator Miriam Defensor. Hindi ko alam kung magkakaganyan sila. May nag-comment nga di ba? Kung nandiyan si former Senator Defensor. Paano, sabi ni Eric Lazaro, paano yung Code of Conduct or Rules and Regulations? Pwede silang dali sa Ethics Committee. Pili nila pag ito ugali, patok sa tao. Magkakaroon sila ng maraming subscribers. Yes. Oo. Okay. Isa pa, kung totoong wala itong katotohanan, yung nag-leak na ito, di ba dapat kalmado lang ang reaksyon ng mga senador? Especially si Senator Jingo Estrada and Senator Bato de la Rosa? Pwede na sabihin lang na, hindi yan totoo. Walang ganyang pangyayari sa executive session. And that's it. Kasi kung ito ay chismis lang, ibig sabihin, walang lumalabag na senador sa policy tungkol sa executive session dahil ang nilik ay mali. So bakit nyo pa ipapahanap yung nag-leak kung ito man ay senador or empleyado sa Senado? Kung wala namang katotohanan ito. Diba? Logic says, kapag hindi totoo, ibig sabihin, mali ang nalik. At kung mali ang nalik at naibunyag, o di walang may kasalanan kasi yung nagbunyag, mali ang ibinigay na information. Tulpo. Diba, grabe siyang mambatikos sa kanyang programa. Ngayon, may mga vloggers na bumabatikos sa kanya. Nako, napipikon na siya. Kung siya, okay mambatikos. Pag siyang batikusin, mapikon na. Anong mga prueba na napipikon na siya? Una, sa isang Senate hearing, binanggit niya na dapat daw ang mga vloggers i-control ng gobyerno. Kasi maraming mga vloggers na irresponsible. Ang pinapatama niya doon si Attorney Libayan, yung abogado na vlogger na palaging nambabatikos kay Senator Tulfo. Yun, nanawagan siya sa Senate hearing na i-control ang mga vloggers na yan na hindi mga professional. Kaya lang, walang sumuporta sa kanya. Ano pa? Mga vloggers na sina Maharlika, Attorney Claire Castro, ako, bumabatikos din, may nag-warning sa akin na, General, mag-ingat ka, baka kasuhan ka ni Rapi Tulfo. At ang pinaka-latest na bumabatikos sa kanya, grabe,
mga halos mag 2 weeks na, ang pambansang Makata si Super DM. Ang daming nanonood. Yung isang vlog ni Super DM, mga almost 800,000 views na. Yung birada niya, batikos niya kay Rafi Tulfo. Ito, yung latest vlog ni Super DM na awa ko. Yung kanyang Facebook page na ban. At ang hinala lang na, baka nireklamo siya ni Senator Tulfo. Kaya kawawa, umiiyak yung bata dahil nawalan na siya ng income sa kanyang Facebook. So, nababahala siya, baka pati YouTube ma-ban din. Sana naman hindi. Wag pong ganyan, sport lang tayo. Basta batikos lang na walay libel, yung dapat okay lang, di ba? So, panoorin natin itong latest vlog ni Super DM. Suportahan natin itong pambansang Makatang ito. At nakakaawa. O nawalan na siya ng income sa kanyang Facebook page. Maasahan ng taong bayan ang isang Rafi Tulfo na magiging masipag na senador, working senator ika nga. Mag-atin ako palagi sa mga hearing, hindi ako maging absenero, at marami ako may ambag sa Senado. Ano ang sinabi mo, idol, sa Senado? Ikaw ay maging masipag. At nangako ka pa na marami kang maiambag. Nasaan ang sinabi mo? Pwede bang pakilapag? Alam mo ba na nahihirapan ako mag-vlog? Laging lubat ang cellphone ko dahil sa kuryente namin nayabag. Chairman ka ng Committee on Energy, bakit hindi mo sila ipatawag? Hindi nga sa nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiring ako? Tawagin ko si Bonoan pati ikaw. Gusto mo? Wala nang intro-intro. Iboto natin si Sir Rafi sa pagka-presidente sa PTA. Atin ako palagi sa mga hearing, hindi ako maging absenero, at marami ako may ambag sa Senado sapagkat for the past 20 years, marami pa ako napakinggan ng mga problema ng taong bayan at nabibigyan ko solusyon. Yun naman pala, gusto mong aksyonan ang mga problema. Ngunit paano mo maaksyonan kung pagbawalan mo ako magsumbong sa iyong opisina? Ang pagpasok ko sa Senado ay tsamba. Hindi ako makapasok kung hindi dahil sa kanya. Sabi ng iba, ang daming senador, nagpatulong ka dapat sa kanila. Naiintindihan ko sa Senado, iba ang trabaho nila. Gusto ko lang kausapin si Rafi para magpa-schedule sa RTI sana. Ang di ko maintindihan, mag-isa lang ako na lumapit, dapat pinagbigyan nyo na. Hindi nga nakikinig sa pambansang Makata. Lalo na kaya sa mga maralita. Sos, pamasahe pa lang, wala na. Sugatan ng kamay ko. So kasalanan na naman to ni Rafi Tulfo. Nagmamadali ako na tapusin ang aking trabaho. Kasi gusto ko banata na naman to. Kaya lang ang hirap mag-vlog sa Masbate kasi palaging bumabagyo. Ayaw ko mag-vlog sa bahay kasi ang ingay ng yero. Nandito ako sa kuweba nagtatago. Di nyo ako makikita kahit magpalipad pa kayo ng eroplano. Maasahan ng taong bayan ang isang Rafi Tulfo na magiging masipag na senador, working senator ika nga. Mag-atin ako palagi sa mga hearing, hindi ako maging absenero, at marami ako may ambag sa Senado sapagkat for the past 20 years, marami pa ako napakinggan ng mga problema ng taong bayan at nabibigyan ko solusyon. Ano ang sinabi mo, idol, sa Senado? Ikaw ay maging masipag. At nangako ka pa na marami kang maiambag. Nasaan ang sinabi mo? Pwede bang pakilapag? Hanggang salita ka lang, ang sarap mong ibalibag. Hindi nga sa nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiring ako? Tawagin ko si Bonoan pati ikaw. Gusto mo? Alam mo ba na nahihirapan ako mag-vlog? Laging lubat ang cellphone ko dahil sa kuryente namin nayabag. Chairman ka ng Committee on Energy, bakit hindi mo sila ipatawag?
para malaman natin kung dapat bang solusyonan o dapat nang ilaglag. Sasabihin ko sa iyo, ang mambatikos ay hindi labag. Kaya kung kakasuhan mo ako, okay lang, pero hindi ako papayag. Mag-isa lang ako pero marami ang bumabagabag. Inaamin kong ako'y isang paslit kaya hindi nararapat na humawak sa iyong palad. Subalit kung ang boses ko'y pakinggan, marami ang matutupad. Di ka makakalimutan ng kababayan ko saan ka man mapadpad. Gusto ko lang malaman mo, idol, na hindi ako bayad. Ipinaglalaban ko lang ang bayan ko kaya't iyong ipagpapatawad. Gusto ko sana maging senador kahit mukha akong bulad. Para sa opisina mo yung utak namin hindi nalilipad. Kaya lang sa mura kong edad, mas bagay sa akin maging barangay kagawad. Galit na kami sa kuryente namin na parang may sayad. Pati mga teachers dito marami na ang pumapalag. Well mga kaibigan, dito nga rin makikita na tila marami na nga dismayado kay Tulfo na ito dahil nga sa kanyang kababalaghan. Ang mismo pang naglalaglag sa kanya ay ang kanyang tagapagtanggol noon na solid supporters niya na talagang inaabangan at pinagtatanggol itong si Tulfo na ito. Ngunit kalaunan ay lumabas nga ang kanyang tunay na kulay dahil pag nakapatay ang kamera ay talagang lumalabas na ang kanyang kulay na sinabi ng maraming netizen na tila parang scripted na talaga ang kanilang ginagawa at sa camera lang ito mabait. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.